Good day guys, ito nga pala ang pyesa natin ngayon, realistic rose. Request kasi sa akin ni client, gusto niya ng realistic rose, pero meron siyang design na napili. At yung design na yon galing din sa mga dati kong gawa. Ito po yun. Hindi ako nagkakamali, mga 2017 o 2018 ko ginawa itong pyesa na to. Tapos yan, nagprint na tayo ng stencil, pero hindi ibig sabihin, gagayahin natin talaga yung napili niyang design. Siyempre, iibahin natin para wala siyang katulad. So pagka mga ganitong pyesa, pwede nating i-bloodline muna yung mga detail, pwede ring recta shading na. Pero ako nag-bloodline muna kasi meron ako mga ibang detail na babaguhin talaga dito, lalo na yung skull sa gitna. Tatanggalin ko yan, gagawin ko na panibagong detalye. Tapos yung mga space sa gilid, lalagyan natin yan ng mga dahon, pupunuin natin ng dahon yan para magmukhang buo yung rose sa kamao niya. So dito, inuuna natin yung mga anino nung mga petals, tapos eto nagkukulay ako ng dahon dito. Ang kinulay natin sa dahon, dark green, tapos may transition ng army green. Kadalasan sa mga gantong pyesa, pagka nagkukulay ako ng dahon, talagang ganyan yung kombinasyon ko, yan dalawang kulay na yan. Tapos i-highlight ko para mas mapakita natin yung detail ng dahon. Ang diskarte ko naman sa paggawa nitong mga petals, yung pag-shading ng mga ganitong klaseng realistic na rosas, ang inuuna ko yung mga dark part. Halimbawa, yung mga sulok ng mga petals, yun yung mga inuuna ko, o kaya yung mga nagiging anino ng bawat petals na nasa ibabaw ng isang petals pa. Yun yung mga una kong sinishade. So medyo hindi tinatamaan ng liwanag yun. Ang mangyayari, medyo madilim yung part na yun. Ang kinukulay ko madalas doon, halimbawa, madilim yung sulok na yun, pwede kayong gumamit ng black, pwede kayong gumamit ng medium wash, pwede rin kayong gumamit ng mas matingkad na pula. Halimbawa, mga maroon, yan, magenta. Depende sa magiging kulay ng rosas. Halimbawa, kagaya nito, red. So, sa red lang tayo maglalaro. Pwede tayong mag-mix ng red, tapos i-mix mo sa wash, o kaya sa solid black, pwede rin. Pero dampi lang, yung parang mapapalabas mo siya na maroon, pwede rin gumamit kayo ng brown. I-mix nyo yung red sa brown. Medyo mas matingkad yung kalalabasan nun. Parang ang lalabas sa kanya is maroon na din, parang ganon. Basta nasa inyo pa rin kung ano yung gusto nyo palabasin sa imagination nyo, kung nasan yung madilim na part, kung saan nyo palalabasin yung mga anino. Pero kailangan meron talaga kayong source of light. Yung source of light na sinasabi, yun po yung halimbawa, imaginein mo may nakatutok na ilaw dyan sa rosa sa ibabaw. Siyempre, ang bagsak ng anino nyan, nasa mga sulok-sulok, yung hindi nararating ng liwanag, tsaka nasa ilalim ng bawat petals. Yun yung magiging bagsak ng shadow o ng anino. Tapos kung sa gilid naman halimbawa manggagaling yung source of light, yung liwanag, sa kabilang gilid naman ang bagsak ng shadow. So ganun lang po yung diskarte ko sa paggawa ng mga realistic na rose. Malaking bagay kasi yung nagagawa ng mga source of light, yan, nagkakaroon ng shadow, ng highlight. Tapos yung mga i-apply mong kulay sa bawat petals, kailangan madilim yung nasa ilalim, tapos palight siya ng palight. Kung mapapansin nyo, yung pinakapuno ng bawat petals na ginawa ko dito, medyo mas dark yung kulay kaysa sa normal na red, tapos sa light red. So ganun lang, blending lang ginagawa ko, dark dun sa pinakapuno ng mga petals, tapos palight ang ginagawa kong kulay para magmukha siyang realistic. Basta kung nai-imagine nyo kung saan nyo patatamain yung liwanag, dun nyo ilalagay yung pinaka-light na kulay ng mga petal. Halimbawa to, meron tayong tatlong kulay na ginamit dyan. Dark red para sa mga sulok-sulok tsaka sa mga hindi masyadong inaabot ng liwanag. Tapos meron tayong normal na red, yun yung mga parang pamblending natin sa dark. Tapos yung pinaka-light na red, yun yung gagamitin yung kulay dun sa alam nyong tinatamaan ng liwanag. Mga size ng needle na ginamit natin dyan, 5RL, 9 Magnum, tsaka 15 Magnum. Yun lang, maraming salamat sa panonood. Ako si Nads Galape from Marikina City na nag-iiwan sa mapagpalang araw. Peace out.